Yung sikat ng araw. Sikat ng araw yung tayo natin. Gusto naman magkapayapaan ng lahat. Ang lahat kapayapaan. Magtiwala kayo sa sarili niyo. Pagkaisa kayo. Alisin ang ugali na hindi maganda. Ang panahon ngayon, panahon pagbabago. Huwag niyong sayangin ang panahon nandito kayo sa lupa. Pagsamantala lang lahat ng bagay nandito. Palamuti lang ang lahat. Maiiwan din ang lahat. Ang pag-ibig ang madadala ninyo patungo sa kaharian ng Diyos. Huwag niyong sayangin yung mga ugali niyo hindi maganda. Alisin ninyo. Yan din magpapahamak sa inyo. Kailangan totoo kayo. Ang Diyos ay totoo. Ang patagal ng panahon gusto niya ililigtas kayo. Gusto nila ay lumapit sa inyo dahil kayo rin mismo nag-iiba ng mga ugali. Dahil paano ako makakapalapit sa inyo sa ng Diyos kung hindi kayo magbago. Nangungusig na kayo, naglalait na kayo, nagmumura na kayo. Nasaan ang puso niyo para sa akin? Dahil ang gusto ng Diyos ay pag-ibig. Hindi lang ito ngayon, lahat ng bagay paligid natin ay may puso. Dahil ang puso, siya ang tunay na kaligtasan ng lahat. Masaya, tumira sa paraiso. Walang malungkot ay masaya. Dito lahat ng bagay sa mundo natin, nandito mga mayuwaga, lahat ng bagay nandito sa mundo. Mundo ng ikayo din ang magligtas sa inyo. Pag-ibig ninyo, tandaan ninyo. Gusto ng Diyos, kung wala kayo sa paraiso, magbago na kayo habang may panahon pa. Dahil lahat kayo ay mawawala. Dahil ang katawan niyan, ang hiram lang ng Diyos sa inyo. Pagsamantala lang, walang priority dito sa mundo. Kung hindi, pagbabago ninyo para magbalik kayo sa kanyang paraiso. Sa pangalan ni Jesus. Huwag mo sayangin ang panahon. Kung naman ang panahon, dito kayo. Mawawala din kayo lahat. Dahil ang katawan niya pinahiram lang sa inyo ng Diyos. Hindi yan sa inyo. Yung isip ninyo ang sa inyo. Yan din magpapahamak sa inyo. Sa ugali nyo hindi maganda. Kailangan magbago na tayo habang may edad na tayo. Bata mo, matanda man may hangganan. Kailangan magbago. Pag-ibig ang iliral ng Diyos. Dahil ang Diyos ay siyang magliligtas sa lahat sa atin. Wala man sino man magliligtas kung hindi naglikas sa atin. Sa pangalan ni Jesus Christ. Kailangan ninyo magkaisa, pagkumbaba, pag-ibig ang iral ninyo. Kung kayo ay nagmumura, kung kayo nagtatampo, kung kayo ay nagagalit, nasaan ang puso ng Diyos sa inyo? Tinanggap niyo ba ang Diyos ay hindi? Kung kayo ay nagmumura, kayo ay nagdadamdam, saan ang Diyos? Hindi niyo alam, pinahiram lang ang lahat ng bagay ang Diyos sa inyo. Wala ang may-ari dito sa mundo kung hindi naglikha sa atin yung lahat. Dahil umiiral ang isip natin, akala natin at sino tayo dito sa lupa. Wala tayong pakialam sa buhay natin kung hindi umahawak ang naglikha sa atin lahat. Walang prominti may-ari dito. Isa rin ang may-ari dito. Si Jesus Christ ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang may-ari. Pagsamantala lang, kunyari lang atin. Hindi totoo yun dahil lahat pinahiram lang sa atin. Dahil wala nang iba kung sino ay lalapitan natin. Kung hindi naglikas sa atin, si Jesus Christ, ang isang liwanag, ang siya, ang nagbigay ng buhay sa atin, ang hangin, ang hininga natin, ang katawan natin. Dahil ang dala natin, isang espiritu natin, ang kaisipan natin, binaba tayo para masaya dito, hindi malungkot. Bumaba tayo, binaba tayo ng may kapal
para tayo ay masaya, magmahalan, hindi magsiglutan, hindi makasarili, dahil lahat yan ay mawawala din. Parang lahat ng anuman ang nakatira dito sa lupa ay mabubura din ang lahat. Dahil bahana ang mga anak, dahil simula na ang pagbabago ng lahat, dahil wala man sinuman sa inyong may-ari, diya katungtong kayo dito sa lupa. Kahit anuman, dala-dala ninyo lang ang inyong espiritu, walang katawan. Dahil mundo ninyo ay iba, binigyan kayo ng second chance, magkatawan tao para masaya, pwede nyo hawakan, pwede nyo bagay na kagustuhan ay mangyayari sa inyo. Kailangan magbago na kayo. Huwag na kayo patumpik-tumpik ng ugali na hindi maganda. Dahil ang panahon ngayon, tignan ninyo sa ibang bansa, nandyan ang baha, nandyan ang gera, nandyan ang ugali niyo, di pa kayo magbago. Paano na mangyayari kung dumating sa Pilipinas yung ganit? Sa ugali natin ay hindi maganda. Maganda mangyayari. Matatakot ba kayo? Hindi. Kung may nangyari sa iyong bansa, mangyayari sa Pilipinas, matatakot ba kayo? Hindi. Oo. Anong dapat natin gawin para maligtas tayo? Dahil ang pagbabago ninyo, sa pagmamahal ng bawat isa, yan ang Diyos ay nasa inyo. Dahil tandaan ninyo, wala man sino man pwede magusgas sa atin. Kung hindi, ang kailangan ng Diyos ay pag-ibig ang dala-dala natin. Dahil siya ang kaligtasan patungo sa paraiso ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos ililigtas tayo, Pilipinas ay pinili. Kailangan natin magkumbaba ang bawat isa. Dapat kayong magsama-sama magtulungan. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong iiwan dahil bilang araw ang iniwan mo. Baka siya rin pala ang nakakatulong sa iyo. Kailangan magkakaisa na tayo lahat. Dahil ang mundo natin, maluwang ang mundo natin. Dahil ang banal na espiritu gagamit sa mga leader, mga espiritu sa langit at bababa, lumuklok-lok sa mga tao, ay siya ang magpapakilala kung sino man ang tinakda dito sa lupa. Dahil walang tao magsasabi kung hindi ang banal na espiritu, gagawa ng paraan, luluklok siya sa mga tao at siya ang magpatotoo sa kanya. Hindi yung sabihin, ako si ganito. Wala yan. Hintayin mo ang banal na espiritu, luluklok sa mga ibang tao at ikaw ay inangat niya. Talagang ikaw ay totoo. Hindi ang tao lang magusga at siya ang magpupuri sa iyo. Hindi ang banal na espiritu ang luluklok sa mga tao. Doon siya magsasabi kung ikaw ay papasukan ng liwanag. Siya yun ang pipiliin ng lahat. Amen? Kung gusto niyo magtanong kayo. Magsalita kayo. Freedom, kalayaan, para katahimikan ng puso at damdam natin para ay masaya. Pwede kayo magtanong kung gusto ninyo. Kung ayaw ninyo, ako na lang magtanong sa sarili ko, humiling ako sa Kanya, at ako ang magsasabi sa iyo. Sabi ng Ama sa akin, sabihin mo sa kanila mga anak ko, anak tayo ng Diyos. Hinirang tayo ng Diyos, binaba tayo ng Diyos. Wala pa mas mahigit sa Kanya ang tunay naghirang, hindi ang tao. Lahat pagsamantala lang tayo dito sa lupa. Pamilya, kung may katawan ka, pamilya mo siya. Kung wala nang binawi ng katawan mo, hindi mo na siya pamilya, iba ng mundo mo. Balik ka na sa iyong espiritu. Walang pinamente dito. Walang matapang, ang tunay na matapang, atupagin ang pamilya. Alagaan mga anak, mga apo, pakainin. Ay, turuan ninyo ang makabutihan. Yan ang kayamanan para ng Diyos at ikaw ay iisa. Okay? Walang katapangan, hindi tatagal sa mundo. Ang tunay matapang, sabi ko sa inyo, ang pamilya at tupagi. Kung tunay ka matapang, sinayang mo ang buhay mo, sinayang mo ang pamilya binigay sa iyo. Dahil mawawala ka pa, paano ang kinabukasan ng mga anak mo, ang mga apo mo, kung ikaw isang matapang. Dahil ang matapang din kabangga mo
Ano, saan kayo pupuluting dalawa? Kung mapatay mo siya, ikaw ay makukulong. Kung napatay ka, siya makukulong, ikaw sa sementeryo. Kung mamalaking ka pa sa ospital at may tukas ka pa. May batas ng tao, may batas ng Diyos. Ang tunay na batas ng Diyos, ang daladala niya ay pag-ibig. Sino mga nagdamdam dito? Ang sabi ng Ama, meron ba o wala? Dahil sa Kanya galing lahat ang mga salita. Sa Kanya lahat ang pinakilig sa atin. Kung tayo magdamdam, sabi ng Ama, huwag ka nang tumawag sa akin. Dahil ito aral at gawa po sa iyo para magbago na ang bawat isa sa atin lahat. Dahil ang Diyos ay wala pag-ibig. Tinira ng Ama, oras na kayo ay gawain ito. Kailangan nakaredy na kayo. Dahil naun pa nangyari hanggang ngayon. Kailangan i-read. Huwag kayo pa importante.